Ay, wow. Ang hinhin kumain. Ang ganda. Ay, wow. Ganyan pala yung bagong gawang ilong. Ganyan kumain. Story time! So since nandito tayo sa Cebu and it's the first day na wala na siyang blisters. Blisters. Yung blue. Cast and wala na din siyang stitches and burns. We will have a mukbang with... Ano ulit? Mukbang. What? Mukbang with Jollibee. Since nata dito sa Cebu, we bought this puso. Ito yung rice kasi dito sa ano talaga. Very special. So you haven't tried it yet. No. So you can open your ano, show me all time spaghetti tapos siya is palabok talaga siya. May seafood na. Hindi atay. For now, last na lang to. Bawal sa kanya ang seafood pero matigas ang ulo, so now lang. So chicken, 4-piece chicken, 2 for each, and bumili rin pala tayo ng ano, ng lumpia doon sa tindahan. 5 pesos ang isa. This one I think is 8 pesos. What do you call this one? Achara. Charang papaya. The puso I think is for 10 pesos. So we have 2 for each. And I don't know how we're gonna eat it. Pero ganito na lang. Para mas madali, we will cut the ano na lang. As a Boy Scout, ang ginawa natin, i-cut natin to. And then, tig-dalawa tayong chicken. Wow! Good thinking, Wonder Girl. And then, you can use this as your plate. Here's your calamansi for your palabo. So, anong ating utensil? Here's the puso. First time mo to, kumain ng puso. Tinidor ka na dyan? Wala pa. Ayan ang sinasabi ko. Hindi natin tinanong. So, how do you find the food here in Cebu so far? Actually, it's very interesting. Kagaya nito, di ba? A regular rice, pero regular ba ito ang lasa niya? Or meron siyang something? Rice lang yan. Di ba may special packaging pa siya? Parang special packaging. Ang ano niyan, dahon ng niyog tapos ginanon tapos nilalagyan ng ano tapos lulutuin. Hindi kasi di ba it takes time and effort para ma-weave yung ganito. Hindi naman siya ma-weave. Oh my gosh, ang sarap ng Jollibee sa Cebu. And the puso is puso yun. Hindi kasi siya all-time favorite niya spaghetti talaga. Ako, palabok. Pero, so mas mahal yung sa kanya, times 2 lang presyo nung sa akin. Hindi ko masyadong hatiin din natin yung achara fairly. So ganito tayo kumain. Normally kapag ka nagda-travel, ewan ko, ako ngayon lately parang mas preferred ko yung take out na lang. Mas na-enjoy ko yung ganito, yung magkakamay lang. Wow. Story time. This is my third. Wow. Sa Cebu. Yung first ko, yung second is work related last year. Yung first, virgin pa ako nun. Talaga? Working ka na or college? Working. Hindi pa ganito ka bonggang progress ang Cebu. Now is bonggang talaga, di ba? Especially dito sa area natin sa Lahog. Like, everything that we need is just around the corner lang. So pag uwi na naman natin sa Pangasinan, back to farm life. So this one is toge vegetable. Masarap for 5 pesos. As in? Sinusaw ko siya dito sa gravy ng Jollibee. Sarap. So we've decided na mag Jollibee ganyan. Tapos with rice kasi sabi niya it's been over a week since the operation. So deserve naman daw niyang kumain ng pagkain ng normal na tao. Kasi for the past days, soft food ay yung kinakain ko, diba? So, ngayon lang ako makakain ng full meal talaga. And we're filming this video, by the way, on May 1st. So, holiday ngayon. It's Labor Day.
Happy holiday, happy Labor Day. Sa lahat ng mga magigiting na manggagawa. Actually, sabi din natin, pwede ka nang gumala ngayon. Kasi ngayon tinanggal yung tahe. But then, since May 1, sabi ko, feeling ko maraming lalabas, maraming tao holiday. So, bukas, May 2, magkakaroon tayo ng city tour sa Cebu. So, it's my first time din na ma-enjoy talaga yung city na magtutour sa mga ano nila, sa mga what they call this one, mga destinations, like mga tourist spots, ganyan. So, ang pinaka-excited talaga ako, just to share, is yung Taoist Temple. Kasi nung bata ako, yung card, ano ka tawag dyan? Yung parang regalo ni Kat galing Japan? Trading postcard. Postcard. Parang postcard or, hindi siguro, postcard or hindi, yung sa geography, yung sa ano, sa Hekasi. Di ba meron yun, yung mga lugar-lugar. Tapos naalala ko yung ano, Taoist Temple. Parang sabi ko, gusto ko rin yung puntahan. Parang ganun. But then that time, we don't have the resources, bata pa. So ngayon, mapupuntahan natin. Kaya gani. Kaya nga kasi 'di ba sabi mo i-cancel na lang yung trip bukas kasi nga bawal ako mainitan. Sa akin naman, pwede naman ako mag-adjust. Huwag ngayon kayo magpainit kasi sayang din naman yung kumbang opportunity nandito na tayo. Tsaka for the past days, ang goal talaga natin is ilong mo lang. Ilong ko lang. So ayun, yun pala is nag-contact ako ng travel and tours. Basta ganyan, murang travel kami dito. So 999 pesos. City tour na siya. Mas ano siya, feeling ko mas practical siya kaysa sa magtutour kang mag-isa, yung parang DIY. Kasi 999 pesos kasama na yung entrance, yung dun sa van, ganyan. Though 20 to 30 minutes lang naman yung papunta sa kada destination, which is hindi naman kasi natin talaga kailangang magtagal. Gusto lang nating makita yung mga mga tourist spots dito sa Cebu. Na nakita ko, nag-tour siya. Nag-rent siya ng motor. Somewhere dito lang din sa loob. 900 pesos, parang dalawang destination lang yun. So let's see kung ano yung mapupuntahan natin bukas. I mean, kung ano yung makikita natin. It's just very, very exciting naman. And ang drop-off point pala ng ating travel bukas ng trip is SM. Yung SM na parang gusto mo rin pumunta. Gusto mo magpa-cryo? Grabe, grabe ang tindi. Malalang pagpapaganda sa Cebu. So I think isa sa pwede nilang gawin dito is yung yung beautification tourism, yung parang may tawag sila dun eh, beauty tourism, ganyan. If I'm correct or wrong, ganyan, itama nyo na lang ako. Pero parang alam niyo na yung na-explain yung sinasabi ko, isa sa mga pwede nilang kumbaga pinaka-highlight ng trip sa Cebu. Ayan na, ipapasok ko na sa'yo ang tinidor, kasi tapos na siyang kumain ng kanyang palabok. Isa lang kasi yung tinidor na nilagay. But we can adjust to that. So, spaghetti yung aking Ayan na, I want you to try the puso na, and then tell me more. What's your Kasi sa first time eater? Sa Luzon, yung mga ginaganto, yung malagkit, kinakanin talaga. Ayun, hati na siya sa gitna, so madali na lang siya kumbaga. Bubuklatin mo siyang parang poke, tapos ilalagay mo sa Yan. Ay wow, hinhin kumain, ang ganda. Ay wow, ganyan pala yung bagong gawang ilong, ganyan kumain. Bawal yung Mumiti. So how was it? Okay lang naman. Kasi very portable siya, para siyang tawag dito, basic na kanin pero nakalagay sa dahon. At least it's something na parang meron silang identity na ganito yung magandang itry na rice dito sa Cebu, which is very brilliant, diba? I don't know if sa Cebu lang or sa Cebu talaga gusto ko sa kanya, puso. Siya, very sustainable siya, eco-friendly kasi 'di ba? Instead na ilagay nila sa plastic, 'di ba, sa na lang.
Ano, true, i-suggest natin yan sa LGU sa atin. Charot. So yun na guys, and we'll just finish off our food, syempre. And thank you so much at sinamahan nyo naman kami sa nag-video. If meron kayong gusto mapanood sa ating channel, please don't forget to comment down below and subscribe, follow us on our socials. And guys, thank you so much for watching our videos. We have a lot of videos done and we have a lot of videos coming. So keep watching us in the next video. Bye!